Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo ngayong araw? Mabuti naman at nasa mabuti kayong kalagayan. Bago tayo magsimula, tumayo muna ang lahat at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Bago magsiupo ang lahat, pulutin muna ang basura sa ilalim ng inyong upuan. At pagkatapos, pwede na kayong magsiupo. Ngayon, i-check ko muna ang attendance. Mabuti naman at walang lumiban sa inyong klase ngayon. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Ngayon, magbibigay ako ng patakaran sa loob ng ating klase upang mas maging maayos ang daloy ng ating talakayan. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, huwag makipagkwentuhan sa iyong katabi. Pangatlo, makinig ng maayos sa iyong guro. At kung may nais kayong itanong, itaas nyo lang ang iyong kanang kamay. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling naman. Kaya ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Kaya ngayon, meron akong mga halimbawa at ang isagot nyo lang ay kung ito ba ay tamang asal o hindi. So, number 1, pagdarasal ng taimtim. Tamang asal ba yun o hindi? Magaling! Isa itong tamang asal. Pangalawa, pagsigaw sa puok dalanginan. Isa ba itong tamang asal o hindi? Siyempre, hindi. Hindi ito tamang asal. Pangatlo, paglalaro sa labas ng puok dalanginan. Isa ba itong tamang asal o hindi? Siyempre, hindi. Hindi naman pwedeng maglalaro sa labas ng puok dalanginan, di ba? Yeah, magaling! Kaya ngayon, meron akong babasahing maikling kwento. Kaya makinig kayo ng mabuti ha, dahil pagkatapos kung babasahin ang maikling kwento ay meron akong maikling pagsusulit. So, si Lindo at Estela ay mga mag-aaral sa unang baitang ng Elihan Elementary School. Tuwing araw ng pagsamba, sila ay maingat sa pagsunod sa mga wastong kilos sa loob ng puok dalanginan. Kahit sa labas ng simbahan, ay patuloy pa rin ang kanilang mabuting asal sa pamamagitan ng pagiging magalang sa kapwa, pag-iwas sa pagsigaw, at sa ganitong paraan, natututo silang magpakita ng tamang gawi ng pagsamba. Isang mahalagang aral na dala nila sa araw-araw. Kaya ngayon, babasahin ko ang mga katanungan at pagkatapos ay meron lang kayong litrang pagpipilian. So, number 1. Saan pumupunta sila Lindo at Stella upang magsanay ng mabuting asal sa pagsamba? Letter A, paaralan. B, palaruan. C, simbahan. D, aklatan. Yes? Tama! Letter C, simbahan. Number 2. Ano ang ginagawa ni Lindo at Stella upang magpakita ng paggalang sa loob ng puok dalanginan? Letter A, nagsasalita ng malakas. Letter B, tahimik na nakinig at nakaupo ng magalang. Letter C, tumatakbo sa paligid. Letter D, umaawit ng malakas. Yes? Yes, letter B. Tahimik na nakikinig at nakaupo sa
nakaupo ng magalang. Pangatlo, paano ang asal ni Lendo at Stella sa labas ng puok dalanginan? Letter A, sumisigaw sila sa iba. Letter B, nananatili silang tahimik at magalang. Letter C, wala silang pinapansin. Letter D, naglalaro ng malakas. Yes, tama! Letter B, nananatili silang tahimik at magalang. Okay, pang-apat. Anong aral ang natututunan ni Lendo at Stella sa pagpapakita ng mabuting asal? Letter A, maging magaling na tagapakinig. Letter B, igalang ang kanilang mga kaklase. Letter C, ipakita ang tamang asal sa loob at labas ng puok dalanginan. Letter D, magkaroon ng maraming kaibigan. Yes, tama! Magaling! Letter C, ipakita ang tamang asal sa loob at labas ng puok dalanginan. So, last is number 5. Number 5, bakit mahalaga para kina Lendo at Stella ang maging mabait sa loob at labas ng puok dalanginan? Letter A, para mabigyan ng gantimpala. Letter B, upang sundin ang mga patakaran sa paaralan. Letter C, upang magsanay ng mabuting gawi ng pagsamba. Letter D, upang mapabilib ang kanilang mga kaibigan. Yes? Tama! Letter C, upang magsanay ng mabuting gawi ng pagsamba. So ngayon, tapos na tayo sa maikling activity. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Ngayon, itatalakay ko sa inyo ang wastong asal sa loob at labas ng puok dalanginan. Okay, ang tamang asal sa loob at labas ng simbahan ay mahalaga para ipakita ang respeto at paggalang. Sa kwento, sina Lendo at Stella ay tahimik na nakikinig at magalang sa kanilang kilos sa loob ng simbahan. At kahit sa labas na ay maayos pa rin ang kanilang pag-uugali. Ang ganitong asal ay nagpapakita ng mabuting gawin ng pagsamba na maaaring maging halimbawa sa iba. Mahalaga ang pagiging magalang saan man tayo naroroon dahil ito ay isang aral na tumutulong sa ating paghubog ng tamang gawi sa araw-araw. Ang tamang asal sa loob at labas ng puok dalanginan ay mahalaga upang ipakita ang respeto at magsanay ng mabuting gawi ng pagsamba. Ito nagtatapos ang aking pagtatalakay tungkol sa wastong asal sa loob at labas ng puok dalanginan. At ngayon, meron akong ibibigayng maikling pagsasanay at meron lang kayong mga letra na pagpipilian at kung may nais kayong itanong, itaas nyo lang ang inyong kanang kamay. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling naman kung nakakaintindi. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Sige, may 5 lang akong katanungan at meron kayong mga letrang pagpipilian. Sige, nauna, ano ang ginagawa ni Lendo at Stella sa loob ng puok dalanginan? Letter A, naglalaro. B, tahimik na nakikinig at magalang na nakaupo. Letter C, kumakanta ng malakas. Letter D, nagkukwentuhan. Yes? Magaling! Letter B, tahimik na nakikinig at magalang na nakaupo. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagiging magalang sa loob ng simbahan? Letter A, upang makakuha ng papuri. Letter B, upang magpakita ng respeto sa Diyos at sa mga tao. Letter C, upang magkaroon ng maraming kaibigan. Letter D, upang maging masaya. Yes? Tama! Letter B, upang magpakita ng respeto sa Diyos at sa mga tao. Pangatlo, ano ang ipinakita ni Lendo at Stella kahit nasa labas na sila ng simbahan? Letter A, sila ay sumisigaw ng malakas. Letter B, sila ay nagpapakita ng tamang asal sa kanilang kapwa. Letter C, sila ay naglaro ng magulo. Letter D, sila ay nagkukintuhan ng malakas. Yes? Tama! Letter B, sila ay nagpapakita ng tamang asal sa kanilang kapwa. Pang-apat, ano ang natututunan ni Lendo at Stella sa pagpapakita ng mabuting asal? Letter A,
ang maging mas masaya. Letter B, ang maging magalang at respetado sa lahat ng lugar. Letter C, ang maging palakaibigan. Letter D, ang maglaro ng tahimik. Yes? Tama! Letter B, ang maging magalang at respetado sa lahat ng lugar. Panglima, paano natin maipapakita ang respeto sa loob ng simbahan? Letter A, sa pamamagitan ng pagiging tahimik at magalang. Letter C, sa pamamagitan ng pagtakbo sa paligid. Letter C, sa pamamagitan ng malakas na tawanan. Letter D, sa pamamagitan ng pagdadala ng laruan. Yes? Tama! Letter A, sa pamamagitan ng magalang, sa pagiging tahimik at magalang. Palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil nasagot ninyo ito ng tama. Ngayon, magbibigay ako ng takdang aralin at basahin ko muna ang panuto upang maiintindihan ninyo kung paano ito sasagutin. Okay, sige. Punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo ang pangungusap tungkol sa tamang asal sa loob at labas ng buok dalanginan. At isulat nyo lang ito sa inyong papel. Una, sina Lindo at Stella ay tahimik na patlang sa loob ng simbahan. Letter A, naglalaro. Letter B, nakikinig. Letter C, nag-uusap. Dalawa, sa labas ng simbahan, ang dapat gawin ni Lindo at Stella ay patlang sa mga nakakatanda. A, sumigaw. B, maglaro. C, maging magalang. Tatlo, ang pagiging patlang sa loob at labas ng puok dalanginan ay isang magandang gawi. A, magulo. B, magalang. C, maingay. Pang-apat, si Lindo ay hindi patlang sa simbahan upang ipakita ang respeto sa mga tao sa paligid. A, sumigaw. B, naglaro. C, nakinig. Panglima, itinuturo ng simbahan sa mga bata ang pagiging patlang sa kanilang kapwa. A, napagmataas. B, magalang. C, magulo. Ito nagtatapos ang aking pagtatalakay tungkol sa wastong asal sa loob at labas ng puok dalanginan at sana may naiintindihan kayo sa aking klase. At salamat rin ay nakikinig kayo. Aming salamat.